A blessed day to everyone. Here I am again, Miss Lady D, at your service. Now, mag-start po tayo. Nasa Genesis 21, chapter 21 tayo. So, ano ba itong Genesis chapter 21? So, ito yung ipinanganak na si Isaac. Si Isaac po yung anak na pinagkaloob ng ating Panginoon kay Abram at saka kay Sarai. Dito, nang pinanganak ni Sarah, si Isaac, natatawa siya. Sabi niya, ano ba itong ginawa ng Diyos sa atin? Nakakatawa naman. Sino mag-aakala na magkakaroon pa tayo ng anak sa edad kong 99 years old? 100 years old na noon si Abraham. So, naging magiliw sila sa kanyang anak, tuwan-tuwa ang kanilang mga puso dahil pinagkaloob ng Panginoon ang kanyang pinangako. So, yun yung unang sa buod sa chapter 21. Kaya sabi nga, chapter 21 is a powerful chapter about God's faithfulness and perfect timing. After many years and of waiting, God fulfilled His promise and Sarah gives birth to Isaac, just as the Lord had said. What once seemed impossible became reality because nothing is too hard to God. Diba? Imposible talaga. Hindi na yan mangyayari ngayon. Ngayon nga, 40 years old, di ka na pwede mag-anak, diba? Oh. At the same time, the chapter shows tension in Abraham's household. Hagar and Ismael. Ismael is the son of Abraham to Hagar. Yet God does not abandon them. God hears Ismael's cries and provides water in the wilderness, showing that God's mercy extends beyond the chosen line. Meaning to say, kasi dito sa pangalawa na to, pinalayas kasi ni Abraham. Sabi kasi ni Sarah, palayasin mo na dito si Hagar at yung anak mo. Masakit sa loob yun ni Abraham, pero wala siyang magagawa kasi sinabihan siya ng Panginoon na sundin yung sinabi ni Sarah para sa bata dahil hindi naman niya yung pababayaan. So, pinalayas nila si Hagar. So, pinaghanda ni Abraham ng mga dadali na tubig, pagkain at maglalagi sila sa disyerto. Na nasa disyerto na sila, nauhaw yung bata. So, umiiyak yung bata. So, nakita ng Diyos, narinig ng Diyos yung cry ni Ismael. So, sinabi niya, Ismael yung pangalan ng bata eh. Sinabi niya na kay Hagar, naririnig ko ang iyak ng iyong anak at hindi ko kayo pababayaan. Sabi niya, the chapter ends with Abraham making a covenant with Abimelech, reflecting peace, integrity, and God's blessing in Abraham's life. So, dito yung pangatlo yun. Dito yun ang agreement ni na Abraham at Abimelech. Kasi, nagtira nga si Abraham, di ba, dito sa Egypt. Sa Egypt. Ang sabi sa kanya ni Abimelech, mangako ka sa akin na hindi mo pababayaan ang aking mga anak at ang magiging kanilang mga anak. So, sabi ni Abraham, nangangako ako sa iyo. Ito ang ating agreement. Nangangako ako sa iyo na hindi ko pababayaan ang iyong mga anak at ang magiging anak ng iyong anak. So, yan yon. So, what are the lessons we get from this chapter 21? God always keeps His promises. Isaac was born exactly as God said. Delays do not mean denial. God works in His perfect time. You see, same with, this is related also to chapter 16, 17, 18, 19. Nothing is impossible with God. Sarah conceived in old age, reminding that God's power is not limited by human conditions. Meaning kahit anong mangyari, basta pinangako yun ng Panginoon, no matter, tutuparin niya yon. Joy follows long wait. Kahit matagal yun binigay ng Panginoon, yung wish nila na magkaroon anak, but still, they have a joyful heart. Years of pain turned into laughter.
God can transform sorrow into joy. You see? Kaanak sila. Same with us, with our real life. Ganun din tayo kahit matagal tayo maghintay sa mga hinihingi natin sa Panginoon. Pero once na ito ibinigay na niya at dumating sa ating buhay, we are really very happy. So, totoo yan. Noon yan noon and until now, yung pa rin yung kanyang pinangyayari ng Panginoon. God cares for everyone. Even when Hagar and Ismael were sent away, God heard their cries and provided for them. Pinagkalooban din naman si Ismael, binigyan ng bayan, binigyan din sila ng ari-arian ng Panginoon. God plans may involve painful decisions. Obedience sometimes requires letting go, trusting that God is still in control. Sumunod ka lang. Huwag kang matakot. Basta alam mo, nakasama mo ang Diyos. So, nangyayari yan sa atin sa ngayon. Honestly, in our daily living, nangyayari pa rin ang mga bagay na to. Naiiba lang ang sitwasyon, but it's the same. Okay? God hears the cry of the needy. God responded to Ismael's tears, showing His compassion to the broken and desperate. Peace comes when we walk in God's favor. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, nasusunod din niya, binibigay din niya yung ating kahilingan. Di ba bilang magulang sa ating mga anak, di ba natutuwa tayo kapag nakita nating mabait ang ating anak, sumusunod sa ating mga sinasabi sa kanila. Natutuwa ang Diyos, di ba? Bilang magulang tayo, natutuwa rin tayo. So, dapat ganun tayo sa Panginoon. Parati nating gagawing matuwa ang Panginoon para bigay niya ang ating mga kailangan. Peace comes when we walk in God's favor. Peace comes when we walk in God's favor. Magkakaroon tayo ng peace of mind, happy life, joyful heart kapag sumusunod tayo sa tuntunin ng Panginoon. The covenant Abimelech shows that God's blessing brings respect and peace with others. Okay? The chapter 21 teaches us to trust God. God's timing, believe in His promises, and rely on His compassion. Even in difficult moment, God is at work, fulfilling promises, providing the wilderness, and bringing joy after waiting. Yan po ang nilalaman ng Genesis chapter 21. Sana po naunawaan natin, tumimo sa ating puso, sa ating isip, at may share ako sa inyo. Kaninang umaga nagpe-pray po ako. Kasi sa klase ng trabaho na meron kami, stressful po ito. Lalo na sa mababait ang mga client ko, mababait sila. Wala namang hindi mabait. Lahat sila mababait. Kaya lang kumisan meron tayong yung dalawang parte, the other part may gusto, yung other part may gusto. So, sabi ko, Lord, now that I'm serving you, now that I am your servant, whatever na nangyayari ngayon dito, ikaw na ang bahala. I lift up to you. When I close my eyes, I see again the red. It's like a fire. It's the fire that I see. It means God hears my prayer. So, share ko sa inyo, granted na po yun. Wala na akong worry. Ibig sabihin, nakikipag-usap na sa akin ang ating Panginoon. To God be the glory. Thank you, Lord, for this day. Loobin niyo po sana, Lord, na everyday makapag-share ako ng iyong banal na salita sa iyong Holy Bible. Maraming salamat sa wisdom na pinagkakaloob mo and the power that comes from you, O God. I am nothing, but you are my God. Ikaw ang siyang kumikilos, Panginoon. Maraming salamat po. To God be the glory. See you tomorrow.